Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, na-disbar na. Huwag niyong sisihin si BP Sara. Yan mga karbi natin, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito po ang post mula sa Bombo Radio Philippines mga kababayan. Yan po, si Attorney Torion at si Attorney Jimmy Bundok. Ayan mga kababayan. Manual recount ng senatorial votes hinihiling sa Korte Suprema. O yan mga kababayan, kayo ba? Ganun din ba ang gusto nyong mangyari? No, manual recount sa mga senatorial votes. PDP laban kasama si Attorney Israelito Torion at iba pang petitioners naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw. Hiling nila sa Supreme Court na utusan nito ang Commission on Election na magsagawa ng manual recount, partikular sa boto ng mga pagkasenador nitong nakaraang or nagdaang eleksyon. O yan mga kababayan, kayo po ba ay sang-ayon dito sa gusto po ng PDP laban at itong si Attorney Israelito Torion na magkaroon po ng manual recount dito po sa mga senatorial votes, sapagkat medyo medyo hindi rin kapanipaniwala mga karibin natin. Isipin mo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan nakapasok. Pero itong ating mga pambato mga kababayan na mga PDP laban, hindi man lang nakapasok. Kitang-kita naman po natin sa kanilang mga rally, no? Campaign rally nila. Ito mang sa bagay mga kababayan, no? Sabi nga ng iba, nakaprogram daw. Wala tayong ebidensya, kaya daw lang muna. Nakaprogram na daw ang mga machines, mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At eto, pasadahan po natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya po dito mga kababayan, itong mga world leaders, no? Itong mga world leader na lang dapat ang 1v1 kahit magsuntukan pa, no? Kahit magsuntukan pa kaysa idamay pa ang mga military ng kani-kanilang mga bansa na apektado ng mga civilian. Tapos wala tayong maririnig na konkretong konkretong hakbang sa gobyerno. Paano ang gagawin kung di impeachment? Yan mga kababayan. Totoo naman no? Palakpakan po muna natin si Attorney Rowena Guanzon. Di ba? Totoo naman walang konkretong plano ang ating gobyerno pagdating po dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East mga kababayan. Kasi po sila po ngayon ay busy dito po sa pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Di ba? So dito natin makikita mga kababayan kung itong mga congressman, itong mga opisyal ng ating gobyerno ay mayroon meron po silang malasakit sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Gayon ang gusto nilang mangyari ay puro impeachment. Samantalang yung ating mga kababayan doon po ay nanganganib na ang kanilang buhay. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Erwin Tulfo. Eto, sabi po ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, sabi niya po, I really have to learn a lot. Gustong makakuha ng pointers ni Senator-elect Erwin Tulfo mula sa ilang kasamahan sa Senado bukod sa kapatid
niyang si Senator Raffy Tulfo. I want to be remembered, no, as a senator who performed. Yan ma. may naalala ko dito no. Anyway, hindi na nagsalita ngayon sa si Lito Lapid, sabi niya, nung nangangampanya or nung nanalo si Lito Lapid, sabi niya, I will work hard, no? Pero ngayon, hindi na natin naririnig na naman na nagsasalita. Ang daming issue ng ating bansa, pero si Lito Lapid, mga kababayan, tikom ang bibig. Ano ba itong mga mainstream media natin, no? Siguro kung mga bayad ni Lito Lapid yung mga mainstream media kasi hindi naman siya hindi siya ini-interview, di ba? Senador siya ngayon. Nanalo pang senador, dapat meron siyang kumbaga ibahagi na kaalaman, no, sa ating mga kababayan patungkol po sa mga issue ng ating bansa na kinaharap ngayon. Pero hindi ko naririnig si Lito Lapid. So, well, anyway, nandito po tayo para kay Erwin Tulfo, no. Sabi niya ay gusto niyang maalala siya na nag-perform na senator, no. Ito nga bang sinasabi ko mga kababayan itong statement niya, I really have to learn a lot. Ginagawa niyong ginagawa niyong parang dito kayo nag-aaral, no. Pinag-aaralan niyo pa lang yung pagsiservisyo sa taong bayan. Okay? Kaso iba rin yung kanilang natututunan, no? Iba yung pinag-aaralan nila dito sa sa Senado. Kasi biruin mo mga kababayan, gusto, di ba? Yung mga iba walang alam sa batas pero gustong maging senador. Bakit kaya mga karubi natin? Di ba? Isa lang po kasi naiisip ko, baka yung sinasabi dito ni Erwin Tulfo na I really have to learn a lot. Yung, di ba? Kung paano sila yumaman, di ba? I really have to learn a lot how to become rich using the government. Di ba? Yun ba? Siguro ko may pa to, may tawag dito. May kasunod pa itong, di ba? May kadugtong pa itong statement niya. I really have to learn a lot to make my self and family rich using the government. Lang yan. Well, anyway, yan ay opinion ko lang base sa aking nakikita din, no, sa ibang mga politiko, no. Senate is a very different ball game. I want to learn, no. Gusto niya daw matuto mga kabayan dahil iba ng laro ang Senado. Laro lang pala sa kanila ang pagiging senador mga kababayan. Okay? Well, wag kang mag-alala, nandiyan naman yung kapatid mong si Senator Raffy Tulfo. Gagabay ka niya, no? He will let you learn, no? Kung ano man yung mga natutunan niya, especially sa kung paano niya trabahuin yung PCSO, 'di ba? Yung loto. 'Di ba? Marami kang matututunan sa kapatid mo, maniwala ka. All right? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, General Torre. General Torre, PNP Chief Torre makes people feel safe, build public trust. Okay. Sabi dito, ayos yan lang ang nasabi, no? Nung nag-post. But anyway, ano ang iyong masasabi dito? Ang masasabi ko lang po dito, walk the talk, no? Kailangan na hindi ikaw ang magsasabi na safe sila. Dapat sila mismo ay magsabi na, oops, safe kami sa panahon ni Torre. Diba? Diba naririnig natin yan? Sa panahon po ni former President Duterte, naging safe po kami. Yun po laging naririnig natin. Baka mapalitan na ngayon kasi si Torre, gusto niya rin gawing ganon. Diba? Wag ka munang wag mong pangunahan ang posibleng mangyari, Torre. Diba? Let the people decide. Kung talaga bang safe sila ngayon, ang dami-daming krimen ngayon Di ba? Ang daming krimen na nangyayari ngayon. Tapos sasabihin mong safe? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Yan nga mong sabi ko, let the people decide. Sila po ang magsabi na safe kami sa panahon ni Torre. Dahil yan po ang sinasabi nila nung panahon po ni former President Duterte. Naging safe kami sa panahon ni Pangulong Duterte. Diba? Yung hindi lang safe noon, yung mga gumagawa ng kalokohan. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Eto, dilema.
Si Dilima, pumutak na naman mga kababayan. Sabi po ni Dilima, you can say they are really scared. I mean, BP Sara is scared. This is really a cause for concern. Kasi ang pinaka-objective is hanggat maaari hindi dapat magkaroon ng trial proper. Hanggat maaari hindi dapat lumabas ang mga ebidensya. Ha? May ebidensya pala kayo. Okay, matibay pa lang ebidensya nyo nila, no, mga kababayan. Ito po ay patungkol mga kababayan doon po sa inihain na reklamo or nagpasa ng tama, di ba, yung si Representative Joel Chua sa ombudsman. Wag mong birahin si BP Sara, ang birahin mo si Chua. Di ba? Kasi si Chua po, si Representative Joel Chua po ang pasa sa ombudsman at siya po ang nagreklamo sa ombudsman. Bakit si BP Sara ang sisisihin mo, Dilima? Kakampi mo naman ang nagpasa na, di ba? Magkakampi kayo ni Joel Chua kasi parehas po kayong house prosecutor. Dapat nag-uusap kayo. Wala ba kayong coordination? Tapos sa kahuli-hulihan, isisisi nyo pala dito kay Vice President Sara Duterte. Ang gulo nyo rin Huwag nyong lituhin ang taong bayan, di ba? Huwag kayong gumawa ng hindi mga fake news ang mga ganito di ba? Ayaw daw ni BP Sara na magkaroon ng trial proper. Gustong-gusto nga ni BP Sara ng bloodbath, di ba? Tapos sasabihin mo ayaw. Well, anyway, sana lang yung ating mga kababayan, piliin nila yung kanilang mga paniniwalaan. Kasi kapag si Dilima po ang inyong pinaniwalaan, nako, masisira po kayo. Masisira po kayo kay Dilima. Si Dilima pa naman, tulad lang lagi kong ipaaalala sa inyo. Kahit araw-araw kong banggitin kapag tinatapik po natin si Dilima, na si Dilima po ay nagkaroon ng relasyon sa kanyang driver. Ang driver niya po ay may asawa, mga kababayan. Yan ba ang may accountability? Yan ba ang huwaran para sa ating mga kababaihan? Diba? Anyway, kaya nga sabi ko, piliin nyo po yung inyong paniniwalaan. At isa po doon ay huwag nyong paniwalaan itong si Dilima. Sumasayaw po ito sa bilibid, mga karibin natin. Kumakanta po ito sa bilibid. I just want you to remember. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan si Dilima pa rin. Bago natin i-play yung video kanina, eto na po. Siguradong gagamitin yan ng defense para lalong madelay, no? Na naman dahil magmo-move to dismiss. Inuunahan na ni Dilima yung yung ombudsman, no? Dahil sabi niya, i-dismiss lang yan ng ombudsman tapos gagamitin nila. Kita sasabihin daw na kita nyo na dinili ng na-dismiss sa ombudsman kaya wala nang karapatan pa ang Kamara na mag-imbestiga or mag-impeachment. Kasi parang cleared na. Pinangungunahan na naman po ni Dilima ang mga posibleng mangyari. Dahil natataranta sila, di ba? Natataranta po sila kasi alam naman po nila sa kanilang mga sarili that, di ba? That Vice President Sara Duterte is not doing anything wrong. Di ba? Sila lang ang nag-i-insist na mayroong ginagawang ganito. Pero sa totoo, there is none, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. At eto na po, bigyan po natin ng reaksyon. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters 2 hours ago. COMELEC Chair Garcia inamin na nagulantang matapos ang isinampang disbarment case laban sa kanya. Inamin ni Commission on Elections Chairperson Attorney George Garcia na ikinabigla niya ang disbarment case na isinampa sa kanya ni Attorney Jordan Izaras.
Ayon kay Pizaras, sinabihan umano siya ni Garcia na kakailanganin niya ng 300 million pesos para manalo sa pagkakongresista sa unang distrito ng Bohol. Ngunit, ayon kay Garcia, hindi umano ito totoo at nabaliktad lamang siya. Syempre mga kababayan, hindi po yan naamin, no? Wala pong magnanakaw na umamin, di ba? Kaya, yan, syempre, ano pong inyong masasabi? Kayo ba ay naniniwala dito kay Garcia na talagang nabaliktad po siya? Or dito po kayo mas naniniwala sa nagrereklamo, di ba? Sa nagkaso kay Garcia. Naku, marami po no? Posible kasi yung eto mga kababayan, posible pong nangyayari yan na 300 million na sukulan. Di ba? Bakit? Ang basehan ko po dyan mga kababayan, kasi itong mga natalo na, no, sa eleksyon, bigla na lang pong mayroong mga disqualification case. Ha? At yung mga nanalo, nangyari na disqualify mga karibin natin. At yung mga natalo ang uupo. Di ba? Kaya magdududa ka rin. Tapos eto, may balita pang may suhulan na 300 million na, di ba, para manalo. So, mapapaisip ka talaga. Ang dapat talaga dito mga kababayan kay Garcia ay masibak, no? Diyan po sa COMELEC, sapagkat baka pagdating po ng 2028 mga karibin natin, dahil nga nagagawa nila ngayon, no, na ipanalo yung mga kandidato na mga talo na sa butuhan na, baka gawin din po nila yan sa 2028. Delikado po yan mga kababayan. Di wag na lang tayo mag-eleksyon sa 2028. Paupuin nyo na lang yung mga gusto nyong mga kandidato. Ganun din naman gagastos pa ang gobyerno sa eleksyon, di ba? Bilyones pa siguro ang gagastusin ng magpapaprint, marami pang gagawin. Wag na. Kayo na lang, ikaw na, George Garcia, kung nandyan ka pa sa COMELEC, di ba? Pagdating ng 2028, kayo na lang po ang mag-appoint. Mabibihira. Daig nyo pa ang Diyos, Daig nyo pa ang Diyos sa pagtatalaga ng mga opisyal ng mga ating bansa, di ba? Grabe naman po itong nangyayari sa COMELEC ngayon. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.